PBBM, mas pinayamang Pilipinas target sa huling taon ng termino. Ang huling term ni PBBM mga boss ay sa 2028. So mayroon pa siyang almost magdalawang taon pa yung natitira sa kanyang termino. So pinakamayamang Pilipinas ang target niya mga boss. Nakuha ba talaga magyabang ni PBBM? 4 years na mga boss, ano nangyari sa ating bansang Pilipinas ngayon? Wala tayong naririnig ng mga proyektong pinuksan under PBBM administration, kundi ang naririnig natin sa mga social media ngayon at ang nangyayari sa gobyerno ngayon ay ang kaliwat kanang paglilitis tungkol sa korupsyon nangyayari sa ating bansang Pilipinas na hindi lang millions, billions at trillion peso ang nawawala mga boss. Kaya at ibinulsa ng kung sino mga tao, politiko ang pera ng mamayang Pilipino. Kaya naman walang mga proyektong nagagawa ang ating bansang Pilipinas at ang pinaka malaking napektuhan ay ang kabuhayan ng mamayang Pilipino. Unang-una ay walang mga trabaho, mga boss, dahil nga sa walang aksyon ang gobyerno. Pangalawa ay nagtataasan ang mga bilihin, lalong-lalo na ngayon na naapektuhan ang bansang Pilipinas, hindi lang ang buong mundo dahil sa awayan sa Middle East ay ang unang naapektuhan ay ang bansang Pilipinas, ang unang nagtaas ng mga presyo kagaya ng mga petrolyo, gasolina, pagkain mga boss at hindi naman nagtaasan yung sweldo ng mamayang Pilipino. So paano masasabing ni PBBM na target niya ang pinakamayamang Pilipinas sa kanyang huling termino dahil nalalapit na ngayon naghihirap ang bansang Pilipinas ngayon dahil wala nang pondo. Mga boss, di na nila alam kung saan nila sila kukuha ng pondo, pinalaki na yung mga tax at hindi na binaba yung mga VAT dito sa gasolina dahil para sana makatulong sa mamayang Pilipino, pero wala na talaga mga boss. Ito nga mga boss, sayang ang sipag ng mga tao sa korap na gobyerno. Sipag nga mga boss, buwis ka ng buwis. Ah, pero binulsa lang naman sa mga kung sinong tao dyan sa gobyerno mga boss. Talagang naapektuhan ay itong mamayang Pilipino. Talagang kahit anong sipag mo ay hindi asinso ang bansang Pilipinas kung patuloy na maraming mga politiko na nagtatamasa at nagnanakaw sa pera ng taong bayan mga boss. Na hanggang ngayon ay hindi na paparusahan dahil talagang tinatakpan ng administration at nililihis ang mga investigation mga boss. Nakita nyo at kawawa ang mamayang Pilipino ngayon mga boss sa taas ng mga gasolina at talagang napektuhan ang mamayang Pilipino pagpasok ng trabaho at yung income ng mga tsuper nating mamayang Pilipino mga boss. Hindi naman nagtaas yung pamasahe at talaga hindi naman nagtaas yung sweldo pero nagtaas yung mga bilihin at pangunahing ginagamit ng mamayang Pilipino. Talagang kawawa ang mga tao dahil sa gobyernong korap at talagang walang na pupuntahan na maayos ang pera, ang tax ng mamayang Pilipino ay hindi na ibabalik ito ng tama sa tao mga boss at talagang binubulsa lang ng kung sino dyan. Talagang kita nyo mga boss, yung pera ng flood control ay napupunta lang sa mga kung sinong politiko at mas lalong tinutukan nila ang impeachment trial ngayon ng ating Vice President. Itong mga congressman na ito ay walang ginawa na tulong para sana maibsan ang mga presyo, pagtaas ng mga bilihin at yung gasolina mga boss ay mas nakatutok sila sa political ambition na talagang kanilang binilisan at wala silang pakialam sa mamamayang Pilipino. Confidential funds are cleared sa COA versus flood control. Itong mga pera mga boss na isiniwalat ng mga ex-marines at na mismo ni Saldico at talagang billions na peso mga boss at talagang kita mo kung gaano karaming pera na ilagay sa malita at ibinahagi sa
kung sinong mga politiko, mga boss. So, paano masasabi ni PBBM na pangarap niya na maging mayaman ang bansang Pilipinas pagkatapos ng kanyang termino? Baka kung sino lang ang tao ang yayaman sa pagtatapos ng termino ni PBBM at hindi ang bansang Pilipinas. Kayo mga boss, kayo na humusga.